we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibon Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, masayang ipinagdiwang sa iba't ibang panig ng bansa ang pagsalubong sa bagong taon. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagliwanag ang kalangitan sa pagsalubong sa bagong taon sa Dagupan City. Agaw atensyon ang mahigit 5 minutong fireworks display na inabangan ng mga Dagupenyo. Sa Barangay Tapwak, puno ng kasiyahan ng New Year Party ng mga chikiting at young at heart. Hindi nagpapigil sa sack race kahit muntikan ng madapa. In-enjoy din ang iba pang palaro. Sa Batangas City, sa Plaza Mabini, nagsama-sama ang mga residente mula sa iba't ibang barangay sa lungsod upang salubungin ang bagong taon. Sabay-sabay din na nag-countdown ang mga residente at nag-enjoy sa 6 na minutong fireworks display. Masayang sinalubong ng mga residente mula sa lungsod ng Naga ang bagong taon. Kaliwat kanang mga New Year Party at fireworks display ang inabangan ng mga tao. Sa lungsod ng Cebu, may mga nag-party sa daan, nagkaroon ng monito-monita at may paraffle pa. Dumagsa ang mga nakinig ng misa. Sa lungsod ng Mandaue, may pa-free juice, milk tea, siomai at puto ang city government sa mga residente na naghintay ng New Year's countdown. Kanya-kanyang estilo ng pagdiriwang ng bagong taon ng mga Ilonggo at nag-abang ng fireworks display. Sa halip na gumamit ng paputok, torotot ang ginawang pampaingay ng ilang mga bata, pati na din ang mga matatanda. Sa City of Smiles, may pa-banda na, may pa-fireworks display pa, kaya makikitang happy talaga ang New Year na mga Bacolod nun. Kahit bawal ang paputok sa Davao City, masayang sinalubong ng mga Davaoenyo ang bagong taon nang makiisa sila sa paghinugyaw na ginanap sa Rojas Avenue, Davao City. Nagpagandahan ng disenyo ang 11 entries ng Giant Torotot Competition. Sa General Santos City, bago ang pagsalubong sa bagong taon, may ibang nagsimba. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, nagliwanag ng kalangitan sa iba't ibang fireworks display. Nagliwanag naman ang kalangitan sa Zamboanga City sa isinagawang Grand Fireworks Display. Ito'y matapos payagang muli ang pagpapaputok sa lungsod matapos ang 10 taon mula nang mangyari ang Zamboanga Siege. Sa Cagayan de Oro City, kanya-kanyang pag-iingay rin ang ginawa ng mga Cagayanon. Pinaingay ang mga motorsiklo at iba pang sasakyan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ilang turista piniling magbagong taon sa Baguio City. Makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire, Happy New Year! Chris, masayang inabangan ng mga kapuso ang New Year's countdown na sinabayan pa ng makulay na fireworks display dito sa lungsod ng Pino. Sa Baguio City, piniling mamasyal ng ilang mag-anak para sa selebrasyon ng bagong taon. May mga maagang nagtungo sa Burnham Park para makaiwas sa traffic at dagsa ng tao. May ilang turista ang maagang namasyal sa Lion's Head. Hindi raw kumpleto ang kanilang pamamasyal sa Baguio City kung hindi makakapamasyal sa pamosong Lion's Head. Samantala, pasado alas 11 kagabi nang matapos ang misa para sa New Year's Day sa St. Joseph Parish sa Baguio City. Dito muna dumagsa ang mga tao bago nagpunta sa Burnham Park upang masaksihan ang magarbong fireworks display ng lungsod. Excited na inabangan ng mga kapuso ang makulay na fireworks display na nagningning sa kalangitan.
Namangha at tuwang-tuwa ang mga manonood na sumabay pa sa indak ng sayawan sa football grounds ng Burnham Park. Ayon sa tala ng PNP, umabot sa mahigit 10,000 na katao ang nakisaya at inabangan ang fireworks display para sa New Year's countdown. Chris, as of 5 a.m. umabot sa 17 degrees Celsius ang temperatura dito sa Baguio City at as of 7 a.m. dagsana ang mga turista dito sa Burnham Park sa Baguio City. Ipinapatupad naman ang coding scheme na simula 7 a.m. hanggang 7 p.m. lalo na dito sa Central Business District dito sa Baguio City. At ayon naman sa BCPO, Baguio City Police Office, generally peaceful ang naging selebrasyon o pagsalubong ng bagong taon. Ngunit nakaantabay naman sila para sa ligtas na selebrasyon ng bagong taon. Patuloy din ang kanilang pag-iikot sa ilang pook pasyalan. At yan muna ang latest dito sa Baguio City. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Generally peaceful ang pagsalubong sa bagong taon sa buong bansa. Ayon yan kay Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Sa pinakahuling tala ng PNP, 11 ang insidente ng illegal discharge of firearms kung saan sangkot ang ilang miyembro ng hanay. Patuloy naman ang consolidation ng Department of Health sa mga naitalang fireworks-related injuries sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Fajardo, mananatili ang deployment ng PNP sa mga bus terminal, pantalan at airport hanggang sa susunod na linggo kung saan naka-heightened alert pa rin ang pulisya. Tiniyak din ang mahigpit na seguridad na ipatutupad ng PNP ngayong unang araw ng bagong taon. Mga kapuso, nagpapatuloy ang pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon sa ilang bahagi ng bansa ngayong unang araw ng 2024. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng amihan ang northern at central Luzon habang easterlies ang umiiral sa iba pang panig ng bansa. Maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Ilocos Norte at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora, Quezon, Mindoro, Bicol Region, Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao at Davao Region base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa. Posible din ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Mga biyahero sa Batangas Port, mangilan-ngilan pala ngayong unang araw ng 2024. Yan ang tinutukan live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Happy New Year, Paul! Chris, ngayong New Year holiday, January 1, may iilan pa rin mga pasaherong uuwi sa iba't ibang probinsya gaya ng Mindoro, Romblon at ibang bahagi ng Kabisayaan. May pila ng muli sa ticketing area sa passenger terminal building ng Batangas Port pero maigsi na lamang ito. Ang ilang pasahero sa Metro Manila nagbagong taon at pauwi na rin sa probinsya. Naka-heightened alert pa rin ang pier para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Sa bus terminal sa compound ng pier may sasalo ng bus para naman sa magsisibalikang pasahero. Mula sa Roro, didiretso ang mga pasahero sa bus terminal. Sasambutin na sila ng mga bus na nakaabang lamang. Oras-oras ang dating ng mga barko kaya hindi matagal ang hintayan na mapuno ng pasahero. Walang ticket booth sa bus terminal. Ang siste, sa mismong konduktor na ang bayad ng pamasahe. Pagkapuno ng isang unit, alis agad para mabilis ding makabalik ang mga pampasaherong bus. Sa taya ng mga bus operator rito, papalo ng mahigit 1 hanggang 2,000 yung mga pasahero ngayong unang araw ng 2024 ang maisasakay nila. 24 oras lang na nakaantabay sa terminal ang mga bus. Bukas, January 2 ang inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi galing sa probinsya. Ayon naman, Chris, sa pamunuan ng Calapan Port doon sa Oriental Mindoro, ay nakaantabay lang daw ang mga tauhan nila doon at tinitiyak yung seguridad sa pantalan. Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News.
Isang bagong silang na lalaking sanggol ang natagpuang patay sa isang ilog sa Zamboanga City. Makikita sa larawan na hindi pa napuputol ang umbilical cord ng bata. Palatandaan na bagong silang ito. Natagpuang patay na palutang-lutang ang sanggol sa isang ilog sa barangay Tetuan sa Zamboanga City pasado alas 6 ng umaga noong Biyernes. Napuno na ito ng sugat at lumobo na rin ang katawan nito. Iniligay na lang ng mga residente sa isang lalagyan ang sanggol at dinala sa isang funeral home. Nakipag-ugnayan na rin ang barangay council sa kapulisan upang maimbestigahan at malaman kung sino ang mga magulang ng naturang sanggol. Na si mga sina situation, liba kumigo na barangay or liba na di aton mga proper government authorities para man facilitate kita sa kitsura ko na sa bata at ang granda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kakaibang uri ng isda ang namataan ng mga residente sa baybayin ng Ligao City. Agad naman itong itinurn over sa mga kawani ng bantay dagat. Ayon sa Coastal Resource Management ng lungsod, 2 patay na oarfish ang natagpuan ng mga tao na tinatayang nasa 3.2 meters ang haba at 8 to 10 kilos naman ang bigat. Matapos may pagbigay alam sa BFAR ang insidente, agad ding inilibing sa mangrove protected areas ng lugar ang 2 oarfish. Ayon sa BFAR Bicol, posibleng mayroong mga sanhi sa ilalim ng karagatan kaya nakarating sa baybayin. Nabatid na ito ang ika-4 na beses pa lamang na may namatang oarfish sa Bicol Region. Nagpaalala naman ang BFAR sa publiko na agad na ipaalam sa kanila ang mga ganitong insidente para sa karampatang disposisyon. Oarfish, sensitive sinda sa mga stress sa irarom. So kapag may mga disturbances sa irarom, yan mga tendency ninda. Mga deboto nakiisa sa paglipat ng imahe ng itim na Nazareno mula sa Kapilya sa Bula, Camarines Sur patungo sa Naga City, Camarines Sur. Tungayan sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sa kapilya na ito ng pamilya Redondo sa Sitio Borabod, Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur, nanatili ang malaking imahe ng itim na Nazareno. Taong 1979 ang ipagawa ang imahe at sa loob ng halos 35 taon. Naging tradisyon na itong dalhin sa Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco, Naga City, Camarines Sur tuwing sasapit ang kapistahan nito. Kitang-kita po namin ang paglawak ng debosyon ng Nazareno po sa Bicol Region na kasi mas marami na pong bumibisita or pumupunta mga deboto. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon December 31, 2023 nang mailipat na ang naturang imahe sa Holy Cross Parish tulad ng inaasahan. Maraming deboto ang naghintay at sumalubong dito. Pansamantala ring isinara ang bahagi ng kalsada sa Barangay Tabuco para bigyang daan ang mga tao na nagtungo sa simbahan. Kasabay ng pagdating ng imahe sa naturang simbahan ay ang pagsisimula na rin ng 9 na araw na novena para rito. Basta 9 years old lang ako, nasa kuwan ako ni Pumasarin. Sa January 8, 2024 alas 6 ng hapon ay gaganapin ang traslasyon prosesyon ng imahen mula sa Holy Cross Parish patungo sa Plaza Quezon sa Naga City kung saan ito mananatili para sa banal na misa. Pagkatapos ng kapistahan nito sa Enero 9, muli itong ibabalik sa kapilya sa Bula. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makatutulong ang Metro Manila Film Festival 2023 Best Picture na Firefly sa pagpapalago ng turismo sa Bicol Region. Ayon yan sa Department of Tourism. Narito ang report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Isa ang Firefly sa mga naging entry sa 2023 Metro Manila Film Festival, kung saan ay uwi nito ang Best Picture Award. Mula pa noong araw ng Pasko, maraming tao na ang pumila sa mga sinehan sa Bicol Region. Maliban kasi sa ganda ng pelikula, karamihan sa mga eksena, kuha sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Isa na rito ang Cagsawa Ruins sa Daraga Albay at ang Bulkang Mayon. Ikinatuwa naman ito ng mga nagtitinda sa lugar dahil malaking tulong daw ito sa kanilang negosyo. Lalo na at tiyak na dadagsain na naman ng mga bisita ang Cagsawa. Napakalaking bagay ito para sa amin. Unang-una, sikat na dati ang Cagsawa. So, lalagyan pa natin na sikat na mga celebrity. So, malaking impact po ito sa amin, lalo-lalo sa mga nagdinegosyo dito.
Maliban sa Albay, naging sentro rin ng malalaking eksena ang ilang lugar sa probinsya ng Sorsogon, gaya ng Bulan Port at Gabao Irosin. Labis din ang kasiyahan ng mga residente sa probinsya na makita ang kanilang lugar sa naturang pelikula. Sobrang saya, lalo pa naging makulay at makulor ang pelikula ng sinut ito dito sa Sorsogon, kung saan binigyan buhay ng isang simpleng lugar sa Bulan Port at sa Gabao ang shooting ng pelikula. Saya-saya ko kasi dito sinuting sa Bulan Sorsogon. Proud ako kasi dito sinuting sa Bulan Sorsogon. Feeling proud din ang Department of Tourism o DOT Bicol na laging napipili ang rehiyon na maging bahagi ng mga pelikula gaya ng Firefly. Malaking tulong din daw ito sa pagpapasigla pa ng ekonomiya at turismo sa rehiyon. And pag nakita natin yung sarili natin doon, nakita natin yung sariling lugar natin, parang nakaka-proud. At yung mga hindi naman taga dito sa atin, nung pag nakita yung mayon, parang na-excite silang gawin yon na, pwede palang puntahan to. Kaya mas umaasa ang ahensya na sa mga susunod pang panahon, may tatampok rin ang iba pang naggagandahang lugar sa Bicol Region. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga turista, sinulit ang pagsalubong sa bagong taon sa Boracay. May live report si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Happy New Year, Kim! Chris, minsan lang daw bumisita ang mga turista dito sa isla ng Boracay, kaya sinulit na nila ang lahat ng mga activities sa pagsalubong ng bagong taon. Napuno actually ng mga tao ang beachfront ng isla kasabay ng engrandeng fireworks display simula kaninang alas 12 ng hating gabi. 3 oras ang hinintay ng pamilyang ito dito sa beachfront ng Boracay para masilayan ang inaabangang countdown at engrandeng fireworks display. Gayun din ang mga bata na nag-iingay gamit ang turotot habang naghihintay. Hanggang sa impunto alas 12 ng hating gabi, literal na nagliwanag at napuno na makukulay na fireworks ang kalangitan. Kaya naman, ang mahabang biyahe papunta sa isla at ilang oras na paghihintay, worth it nang masilayan na ang fireworks display. So far po, ito yung pinakamasayang New Year experience po namin. Ano natin sabi? Ang ganda po ng fireworks display. Amazing. Hindi lang fireworks display ang kinasabikan ng mga turista, maging ang New Year party sa isla. Sa bar na ito, hindi lang customers ang sumasayaw kundi maging ang chefs. Hindi na ininda ng mga turista ang pagod dahil ang importante sa Boracay, feeling stress-free at i-enjoy ang island life. We have mainly spent our time walking down the beach, appreciating the view and having a few drinks tonight. Chris, kasabay ng pagdagsa ng mga turista dito sa isla ng Boracay habang nag-e-enjoy ng mga activities, mahigpit ang pagbabantay sa seguridad ng PNP na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng isla. Yan ang latest mula dito sa isla ng Boracay. Happy New Year, Chris! Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Warehouse sa Vinsons, Camarines Norte nasunog. Pinagmulan ng sunog, inaalam pa ng BFP. Tutukan sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Umabot sa ikatlong alarma bago tuluyang naapulan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sunog na sumiklab sa isang warehouse ng isang kumpanya sa Barangay Santo Domingo sa bayan ng Vinsons, Camarines Norte. Sa report ng BFP Vinsons, pasado alas 3:30 ng madaling araw nitong Sabado, December 30, 2023, na magsimulang kumalat ang apoy dahil mga flammable at grocery product ang laman ng warehouse. Laging pahirapan ang pag-apula sa apoy. Wala namang nasaktan sa insidente pero pagtataya ng regional manager ng kumpanya, aabot na sa halos 100 million pesos ang halaga ng napinsala mga produkto. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang pinagmula ng sunog. Iwasan po natin na palaging naka-on ang mga appliances. Biliin po natin na i-off palagi at i-double check. 7 kabahayan ang natupok sa sumiklab na sunog sa San Antonio Village, Barangay Apa, Cebu City nitong besperas ng bagong taon. Ayon sa BFP, 3 sa mga bahay ang totally damaged habang partially damaged naman ang 4 na iba pa. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, napag-alaman na nagsimula ang sunog sa isang establishmento na pagmamayari ng isang Vicente Conrado Sr. Patuloy pang iniimbestigahan ng Cebu City Fire Station ang pinagmula ng apoy. Isang 23 anyos na lalaki naman ang nagtamo ng first degree burn sa kanyang likuran at kaliwang kamay habang isinasalba ang kanyang mga gamit. Sa initial assessment ng BFP, pumalo sa 1.5 million pesos ang halaga ng iniwang pinsalan ng sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolania, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang 27 anyos na mag-uuling sa Barangay Mansilay, Cagayan, Quezon matapos umano siyang pagsusuntukin ng kanyang kapitbahay. Sa investigasyon ng pulisya, pumunta raw sa bahay ng sospek ang umano'y lasing na biktima at nag-amok. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng biktima at ng sospek na nauwi sa panununtok. Nagtamo ng matitinding sugat sa mukha at ulo ang biktima na naging sanhi ng pagkamatay nito. Samantala, sumuko ang sospek sa himpilan ng pulisya nang malamang napatay niya ang biktima. Naharap siya ngayon sa kaukulang reklamo at kasalukuyang nasa temporary custodial facility ng Tagkawayan Police Station. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at ang sospek. Kasi yung biktima, sabi nung mga nakausap na gusto patayin daw yung aso. Tungkulan po sa aso ito, hindi po sila totally magkaaway, magkalaban. Samantala, isang tarsier na natagpuan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte ang pinakawalan sa protected area ng lungsod. Natagpuan ng naturang tarsier ng isang residente ng barangay Banonong sa Dapitan City. Agad niya itong inireport sa City Environment and Natural Resources na siyang sumuri sa kalagayan ng naturang tarsier. Matapos masigurong nasa maayos na kalagayan ng tarsier, pinakawalan ito ng Senro sa Rizal Protected Area sa lungsod. Hinihikayat ng Senro na kung may matagpo ang kahit anumang endangered species, agad itong i-report sa otoridad upang maaksyonan. Ngayong 2024, ano kaya ang mga papatok na fashion, hairstyle at iba pa? Alamin yan sa report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ngayong 2024, may ini-imagine ka na bang new look? May plano ka bang maging in sa fashion? Ang bahay mo kaya, may babaguhin ka ba for a fresh start? Ayon sa isang professional home renovation and interior expert, hindi kailangan na sundin ang peach fuzz na color of the year. Ang mahalaga, malinis at may malapan na espasyo sa inyong bahay. We welcome that by cleaning and welcoming the new year every year. Sa mga gamit na may sentimental value, paano kaya i-let go to make space para sa mga bago? We can just retain that by improving or maybe rearranging. So kung si lola mo gusto niya sa aparador nga ina, kay tuwod nga gusto nagdugay na nasa inyo balay, it's fine. You just... From home renovation, ang iyon namang crowning glory. Handa na kaya sa 2024? Kung kulay ang pag-uusapan, gray daw ang uso. This kind of color, actually, it's blend the gray hair. So this is a natural color to make a natural. It's a very flexible also, this kind of color. Bold colors naman ang bibida sa larangan ng fashion ngayong 2024. Mula sa red carpet hanggang sa pang-araw-araw na isusuot. Kung accessory ang pag-uusapan, may trend din na dapat mong subukan to unleash the rampadora in you. Hairstyle na bago, mas in na bahay, o fashion statement na pwede mong gayahin.
Ano man ang trip mo ngayong 2024, sana maghatid ito ng saya at positive outlook ngayong bagong taon. Always remember, what's in and out, nasa tao at hindi sa kung ano ang uso o bago. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Smart garbage bin, imbensyon ng tatlong estudyante mula sa isang universidad sa Baguio City. Tunghayan sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang mga basurahang nakikita sa tabi-tabi, binigyan ng bagong anyo ng computer engineering students na sina Kyle Russell Lucero, Samuel Santa Cruz at Eric John Mosquete ng University of the Cordillera sa Baguio City. High-tech na kasi ito dahil sa mga automated features. Ang kanilang likha, isang smart garbage bin na tinawag nilang Baraki o short term for basurahan taraki. Taraki mula sa Ilocano at Cordilleran language nang ibig sabihin ay guwapo o makisig. Naisipan po namin gawin yung project dahil as we all know, Baguio City is a hotspot for tourists. And more tourists, more trash. Ginawa po namin yung project na to counter that and make Baguio City a more environmental and clean place. Meron itong automatic monitoring at indicator system kung puno na ang basurahan. Sensor activated ito. Ibig sabihin, may touchless interaction. Pupunta ka lang sa harapan ng bin, masisense ka niya, tapos magbubukas na automatic yung garbage bin. Ito rin na isang weatherproof, so we made sure that the equipments sa loob ng smart garbage bin are waterproof. May battery monitoring system. Pwedeng mapaandar ng kuryente at eco-friendly dahil solar-powered din ito. Ilan lamang ito sa mga nakakabilib na features na talaga namang nagpanalo sa grupo sa Regional Invention Contest and Exhibits sa North Luzon ngayong taon. Sasabak din ito sa national competition, Marso sa susunod na taon. Pero nangangalap ng pondo ang grupo para ma-enhance pa ang features nito. Baraki ensures continuous and reliable operations, enhanced performance, upgrades to mechanical components and aesthetics, promise smoother operations. Ginamit na rin ang smart garbage bins sa iba't ibang parke sa lungsod. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, Happy New Year! Samantala, mapapanood niyo po ang episode ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan. Well,